Maraming Pinoy ngayon ang nag-aabang kung ano na nga ba ang magiging kapalaran ni Picoin sa hinaharap. Isa po ito sa mga pinaka-kontrobersyal at pinag-uusapang crypto project sa buong mundo. At syempre dito sa Pilipinas, hindi rin tayo nagpapahuli. Ang tanong po ng marami ngayon ay simple pero malalim. Aabot nga ba talaga sa presyong $1,000 itong si Picoin pagsapit ng taong 2030? Ngayong taong 2025, patuloy po na umaasa ang maraming Pi miners na may magandang kinabukasan ang project na ito. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinagmulan ni Pi, ang mga bago po niyang developments, kasalukuyang presyo at ang mga posibleng dahilan kung bakit pwedeng o hindi pwedeng umabot sa $1,000 ang kanyang value sa loob ng 5 taon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, para mas maunawaan po natin, ay simulan po natin sa kung ano ba talaga ang itong si Pi Network at saka si Picoin. Noong 2019 ay inilaunch po ang Pi Network ng ilang graduates mula po sa Stanford University. Pinangungunahan po ito ni Dr. Nicholas Kokkalis. Ang layunin po nila ay gawing accessible ang cryptocurrency kahit sa mga ordinaryong tao na walang malalakas na computer or technical knowledge. Kaya nga si Picoin ay pwedeng imina gamit lang ang ating smartphone. Kung ikukumpara po natin kay Bitcoin na kung saan ay kailangan ng malalakas na mining rigs, si Pi ay gumagamit po ng tinatawag na Trust Circle na isang paraan ng consensus protocol na tinatawag na Stellar Consensus Protocol. Dito ay mas pinagkakatiwalaan ang community at identity kaysa sa brute computational power. Ngayon ay ano naman po ang mga pinakabagong balita kay Picoin sa ngayon? Kamakailan lamang ay nagdiwang po ang Pi community ng Pi Today at yan po ay noong June 28, 2025 at inabangan po natin yan. Sa event na ito ay maraming features ang ipinakilala tulad po ng KYC syncing sa lahat ng Pi apps, launching ng .pi domains, Pi App Studio na no-code tool para sa paggawa ng apps at ang mas pinalawak na ecosystem na may mga decentralized apps. Kasabay po nito ay umikot din ang mga balita tungkol sa AI integration at possible raw na partnership nila kay Google. Dahil dito ay pansamantalang tumaas po ang presyo ni Picoin ng higit 30%. Pero tulad po ng ibang crypto na mabilis ang hype, mabilis din po ang pagbaba. Matapos po ang event ay bumalik ang presyo ni Pi sa dating price level nito na nagpapakita na kulang pa rin sa konkretong developments para mapanatili ang kanyang momentum. Ngayon is ano po ang lagay ngayon ng presyo ni Picoin? Sa kabila po ng milyong-milyong users at malawak na community ay hindi pa rin po listed si Picoin sa mga major exchanges tulad ni Binance, Coinbase at saka Kraken. Nung bago po ang Pi Today ay ang presyo po ni Pi ay nasa pagitan ng presyong 0.55 hanggang 0.65. Pero matapos po ang event ay bumaba ito ngayon at nasa presyong mga 0.50 na lamang. Sa nakalipas na linggo ay bumagsak po si Pi ng halos 21% kahit may kaunting pagtaas sa huling nakalipas na 24 oras. Kaya ayan, check po natin ang trading view. Ayan po, base po sa ating trading view ngayon, ang kasalukuyang presyo ni Pi Network ay nasa 0.5012. Ayan, panoorin po ninyo yung technical analysis natin kanina kung saan ay kasalukuyan po niyang binabasag yung resistance natin dito sa 0.50. Ayan, kung mababasag daw po niya yan, ay possible raw na aakyat siya dito sa 0.57 or kung malakas po ang bullish momentum ay baka aabot pa siya sa 0.60. Ayan. Ayun, balikan po natin ang ating balita dito.
Ang pangunahing problema dito kay Pi Network ay ang kawalan daw ng liquidity at saka real world utility. Karamihan po sa mga Pi coins na namina noon ay nakalak pa rin at kaunti lang ang mga users na fully verified gamit ang KYC. Hanggat hindi ito naaayos, magiging speculative at saka volatile pa rin ang presyo ni Pi. Ngayon ay ano naman po ang mga posibleng magpapataas or magpapababa ng presyo ni Picoin? Meron pang tatlong bagay na malaki ang epekto sa presyo ni Pi sa hinaharap. Una ay ang listing po sa mga major exchanges. Kapag nalista po si Pi sa mga malalaking exchanges, magkakaroon po ito ng tunay na market value. Mas dadami rin ang investors na magpapasok ng pera. Pangalawa ay ang KYC at saka token unlocks. Habang unti-unti pong na-enable ang mga wallet ng users, mas marami pong Picoin ang mapupunta sa market. Pero kung bigla po itong dumami, posibleng bumagsak po ang presyo dahil sa oversupply. At ang pangatlo, yan ay utility o paggamit po sa totoong buhay. Kung magagamit po si Pi sa dApps, online stores o Web3 apps na gawa po sa Pi App Studio, tataas po ang demand. Ibig pong sabihin ay mas maraming gustong gumamit, mas tataas po ang value. At bukod pa rito, kung matuloy ang mga balitang AI integration o partnership sa mga tech giants tulad po ni Google, maaaring tumaas po ang kumpiyansa ng market. Ngunit sa ngayon, puro haka-haka pa lamang ang mga ito. At syempre, malaking bagay rin ang regulatory clarity, lalo na sa mga bansa tulad po ng Amerika, India at saka Europe. Yan, ito na po yung pinakamalaking tanong. Aabot nga ba talaga sa $1,000 na presyo si Picoin pagsapit ng taong 2030? Ayan. Ayon po sa ilang mga kilalang crypto analyst, yan, ang Coin Codex, unahin po natin kay Coin Codex, maaari raw pong tumaas si Picoin sa pagitan ng 0.64 hanggang 2.05. Ayan. Kaya, in short, ay malabo na umabot sa $1,000 itong si Picoin sa 2030 ayon dito kay Coin Codex. Dito naman po kay digital coin price, ayan, mas optimistic po ito. Pero ayan, nasa $2.35 hanggang $2.72. Kaso ay wala pa rin sa $1,000. Ang wallet investor naman ay nasa presyong 0.08 hanggang 0.25 lamang. Ayan, mas mababa. Ang average na forecast ay malinaw. Malayo po sa $1,000 ang possible ang mga predictions, yan, sa pagsapit ng taong 2030. Kaya hindi po ito imposible sa teorya, pero sa practical na usapan, halos imposibleng maabot ito kung walang konkretong utility, liquidity at saka exchange listings. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para po sa atin, bilang mga Pinoy, lalong-lalo na sa mga matagal ng nagmimina ng Pi gamit ang cellphone, ang mahalaga po nating tandaan ay huwag po tayong umasa sa hype lamang. Oo, may potential po itong si Picoin, pero habang hindi pa ito listed sa mga major exchanges at hindi pa nagagamit sa real-world transactions, mananatili po itong speculative asset. Ibig pong sabihin ay hindi pa natin talaga alam kung magkano ang totoong halaga nito. Kaya kung holder ka po ni Pi ngayon, ay mahalaga po ang patience. Wag na rin po nating ilagay ang lahat ng ating tiwala at resources dito. Kaya tignan po natin ito bilang long-term bet at hindi po instant na pera. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Picoin ay isang makabagong ideya na may napakalaking potensyal. Pero kailangan nito ng concrete results. Maganda po ang kanilang vision, crypto para sa lahat. Pero ang tanong, kaya ba nilang tuparin ito? Hindi ko naman sinasabing walang pag-asa. Sa katunayan, kung makakakuha po sila ng tamang partnership, tuloy-tuloy na development at maging bukas sa regulations, posibleng umangat po si Pi
sa ilang dolyar. Pero ang target na $1,000 sa tingin ko masyado pa itong mataas para sa ngayon. Kaya mga ka-crypto, maging matalino po tayo. Bantayan po natin si Pi, suportahan natin kung kaya natin, pero wag po tayong mabubulag sa hype. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.